Naupo si Enzo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Tumingin siya kay Ara na nakaupo sa likod niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang isang bagay pa, isang nag-aalab na determinasyon. Sumunod na umupo sa witness stand si Isabel. Umiiyak ito, isang perpektong pagganap ng isang naaping ina. Mahal na mahal ko po ang anak ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Napilitan lang po akong umalis noon dahil sa kahirapan para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ngayong may kakayahan na ako, gusto ko na po siyang mabawi. Gusto ko nang maging isang ina sa kanya. Habang nakikinig si Ara, hindi sakit ang nararamdaman niya, kundi galit. Isang malamig na galit. May mali sa mga sinasabi ni Isabel. May mali sa lahat. Tiningnan niya ang mga dokumento na hawak niya, mga kopya ng petisyon at mga financial statement na isinumite ni Isabel. Paulit-ulit niya itong binasa sa mga nakaraang gabi, hinahanap ang kahit anong butas. At doon, sa gitna ng mga numero at petsa, may nakita siya. Bigla siyang tumayo. Ang lahat ng mata sa korte ay napunta sa kanya. Maging ang huwes ay nagtaas ng kilay. Your Honor, may I have permission to speak? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. And who are you, miss? Tanong ng huwes. Amara Reyes po. Kaibigan po ako ni Emily de Villa, sagot niya. At may nakita po ako sa mga ebidensya na sa tingin ko'y mahalaga sa kasong ito. Ang abogado ni Isabelle ay tumayo para tumutol, ngunit pinigilan siya ng huwes na tila na intriga sa tapang ng dalaga. Proceed, Miss Reyes. But make it quick. Lumapit si Ara sa harap. Hindi siya tumingin kay Isabel. Tumingin siya ng diretso sa huwes. Your Honor, panimula niya, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Ayon po sa testimony ni Emily Isabel, umalis siya 5 taon na ang nakalipas dahil sa kahirapan. Ngunit ayon po sa financial statement na isinumite niya, 2 taon na po siyang kasal sa isang miyembro ng pamilya imperial. Kung talagang mahal niya ang kanyang anak, bakit po siya naghintay pa ng 3 taon matapos siyang magkaroon ng kakayahang pinansyal bago niya ito subukang bawiin? Natigilan ang korte. Maging si Isabelle ay natigilan sa pag-iyak. Ngunit hindi pa tapos si Ara. Ginamit niya ang kanyang talino sa matematika, ang kanyang kakayahang makita ang mga patterns. At isa pa po, Your Honor, patuloy niya, itinuturo ang isang dokumento. Ang petisyon pong ito ay isinampa eksaktong 1 linggo matapos mailabas ang balita na ang lolo ni Leo, si Don Ricardo de Villa, ay nagtayo ng isang multi-million-dollar trust fund sa pangalan ng kanyang apo, na mapupunta sa kung sino man ang mailigal na kustodya sa kanya pagsapit niya ng 18. Isang kolektibong hininga ang narinig sa buong silid. Ang mga petsa po ay hindi nagsisinungaling, Your Honor. Ang timing ay hindi nagkataon lang, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng diin. Hindi po ito laban para sa isang anak. Ito po ay laban para sa pera. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Isabelle. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Sinungaling! How dare you, sigaw niya. Wala kang alam. Ang alam ko po, sagot ni Ara, sa wakas ay tinitingnan si Isabel ng diretso sa mga mata. Ay hindi niyo man lang binisita ang anak niyo sa loob ng 5 taon. Hindi isang tawag. Hindi isang sulat. Kung mahal niyo talaga siya, Ginlis Isabelle, nasaan po kayo noong nilalagnat siya? Nasaan kayo noong unang Pasko niya? Nasaan kayo sa bawat kaarawan niya? Hindi na nakasagot si Isabel. Ang kanyang mukha ay isang testamento ng kanyang pagkakasala. Ang kanyang mga luha ay natuyo, napalitan ng purong pagkatalo. Patahimikin ang korte, sigaw ng huwes, pumupukpok ng kanyang martilyo. The court will take recess. Habang nagkakagulo ang mga tao, lumapit si Enzo kay Ara at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. You saved us. We saved us, pagtatama ni Ara. Mula sa kabilang dulo ng silid, isang figura ang tahimik na nanonood. Si Don Ricardo de Villa. Sa buong panahon ng hearing, naroon lang siya, nakaupo sa likod. Ngayon, tumayo siya. Naglakad siya papalapit sa kanila. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang kanyang mukha, na dati puno ng paghamak, ngayon ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Enzo dati. Respeto.
Miss Reyes, sabi ng matanda, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Enzo. Inilahad niya ang kanyang kamay. Mag-usap tayo. Ang pag-uusap nila ni Don Ricardo ay hindi nangyari sa isang marangyang opisina o sa isang mamahaling restaurant. Dinala sila ni Enzo sa paborito nilang coffee shop, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento sa ibabaw ng mga libro ng calculus. Sa unang pagkakataon, nakita ni Enzo ang kanyang ama na uminom ng isang simpleng kape, malayo sa mga mamahaling alak na karaniwan nitong iniinom. Humahanga ako sa'yo, Hija, sabi ni Don Ricardo, nakatingin kay Ara. Sa tapang mo. Sa talino mo. At higit sa lahat, sa pagmamahal mo sa anak at apo ko. Isang katahimikan ang namagitan. Nagkamali ako, pag-amin ng matanda, isang pangungusap na hindi inakala ni Enzo na maririnig niya mula sa kanyang ama. Masyado akong nabulag sa pangalan, sa reputasyon. Nakalimutan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Lorenzo, ipinagmamalaki kita. Hindi dahil isa kang de Villa, kundi dahil isa kang mabuting ama. At dahil natuto kang ipaglaban ang tama. Ang mga salitang iyon ay mas may halaga pa kaysa sa kahit anong mana. Para kay Enzo, iyon ang pagpapatawad at pagtanggap na matagal na niyang hinintay. Dahil sa suporta at impluensya ni Don Ricardo, ang laban sa korte ay naging madali na. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para ilabas ang tunay na kwento, ang pag-abandona ni Isabelle at ang pakikipagsabuatan nito sa mga imperial. Ang kaso ay ibinasura. Si Isabelle, na ngayong alam na ng lahat ang tunay na motibo, ay umalis ng bansa sa gitna ng kahihiyan. Ang pamilya imperial naman ay humarap sa mga kaso ng paninirang puri at perjury. Ang kanilang reputasyon, na sinubukan nilang protektahan, ay nadungisan ng husto. Ang bagyo ay lumipas na. Ilang buwan pagkatapos ng lahat, dinala ni Enzo sina Ara at Leo sa isang beach sa Batangas, ang probinsya ni Ara. Ang araw ay papalubog, nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Nakaupo si Enzo at Ara sa buhanginan, habang si Leo ay masayang gumagawa ng sandcastle, hindi kalayuan sa kanila. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, tila isang bulong ng kapayapaan. Naaalala mo ba yung pangarap ko? Tanong ni Ara, nakatingin sa karagatan. Nabilhan ng bahay ang pamilya ko. Naman, sagot ni Enzo. Tinulungan ako ng papa mo. May nahanap na kaming maliit na lupa malapit dito. Magpapatayo na kami. Ngumiti si Ara. Sabi niya, welcome to the family, gift daw niya sa akin. Natawa si Enzo. Ang papa talaga. Pero seryoso, Ara. Pangarap mo iyon. Karapat-dapat ka doon. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Enzo. Salamat sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin na mangarap ulit ng walang takot. At ikaw naman, sabi ni Enzo, humaharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng isang pagmamahal na mas malalim pa kaysa sa karagatan sa kanilang harap. Ikaw naman ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang kahon na naglalaman ng star hair clip. Ito'y iba. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang. Amara Reyes, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dati, ang mundo ko ay puno ng mga kasinungalingan at takot. Ang buhay ko ay binuo sa mga pundasyong gawa sa buhangin, handang gumuho anumang oras. Pero dumating ka. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang naging bato. Ikaw ang naging katotohanan. Ikaw ang nagpatunay na ang tiwala ay mas matibay pa kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng takot. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay. Magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi na ulit kita pagsisinungalingan. Ipinapangako kong haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga mata ni Ara. Mga luha ng purong kaligayahan. Ara, will you marry me? Will you be the family? Hindi na kailangan pang magsalita ni Ara. Isang masayang tili ang naging sagot niya at isang mabilis na pagtango. Enzo. Isinuot ni Enzo ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit.
Sa gitna ng kanilang yakap, isang maliit na figura ang tumakbo papalapit sa kanila. Papa! Tita Ara! Tulungan niyo ko! Kailangan ng castle ko ng pader, sigaw ni Leo. Nagkatinginan si Enzo at Ara at sabay na tumawa. Binitawan nila ang isa't isa at sabay na lumuhod para yakapin si Leo. Tatlo sila. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagsubok, pagpapatawad, at isang pagmamahal na nakabatay sa pinakamatibay na pundasyon sa lahat. Ang tiwala. Habang magkakayakap sila at pinapanood ang huling sinag ng araw na lumubog sa abot tanaw, ibinulong ni Enzo kay Ara, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, sagot ni Ara, ang kanyang puso ay buo at payapa. Sa wakas, nakauwi na sila. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Enzo, Ara, at ng kanilang munting si Leo. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, pakiramdam ko ay naging bahagi ako ng buhay nila. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat tagumpay ni Ara at Enzo. Hindi sila basta mga tauhan lang sa isang kwento. Para sa akin, sila ay naging mga kaibigang nagpatunay na ang pag-ibig ay laging may kaakibat na pagsubok. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang kwento, ay naipadama namin sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay sinusubok ng mga lihim, ng mga pagdududa, at ng mga mapanghusgang mata ng mundo. Ngunit sa huli, ang pundasyon na binuo sa tiwala at pag-unawa ang siyang laging mananaig. Na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong paboritong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan po ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagkwento, na laging nagpapasalamat. Ang tunog ng nababasag na salamin sa marmol na sahig ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Huminto ang malamyos na musika. Huminto ang tawanan. Huminto ang pag-uusap ng daan-daang estudyante sa loob ng Grand Ballroom ng Universidad de San Ignacio. Lahat ng mata, na kanina lang ay abala sa kani-kanilang mundo ng karangyaan, ay napako sa isang lugar. Sa sahig, kung saan ang isang mamahaling cellphone ay nakahandusay, ang screen nito'y tila isang sapot ng gagamba na gawa sa basag na salamin. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Amara Reyes. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, kumakalat pababa sa kanyang liig, hanggang sa buo niyang katawan. Ang hininga niya ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mundo niya ay biglang lumiit, naging kasing kitid ng bilog ng mga matang nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga. Tignan mo ang ginawa mo. Ang matinis na sigaw ni Beatrice Imperial ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Napayuko si Ara. Hindi niya kayang salubungin ang nag-aapoy na mga mata ni Beatrice. Ang nakikita lang niya ay ang lailayat ng kanyang simpleng bestida na nabili sa ukay-ukay, na ngayon ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga damit na libo-libo ang halaga. El-Rai phone. It's the latest model. Alam mo ba kung magkano to? Dinuro siya ni Beatrice. O baka naman hindi. Siyempre, saan ka naman makakakita ng ganito? Isa ka lang namang iskolar. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang salitang i-iskolar, na dati isimbolo ng kanyang pinaghirapan at pangarap, ngayon ay ginamit bilang isang insulto, isang pangungutya sa kanyang estado sa buhay. Nagsimula ang mga bulungan. Parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Naririnig niya ang mga hagiki. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mga ngiting mapanlait. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihing hindi niya sinasadya. Nabinangga siya ng isang estudyanteng nagmamadali kaya natabig niya si Beatrice. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan ay parang isang malaking kamay na sumasakal sa kanya. Pinulot ni Beatrice ang sirang cellphone. Ipinakita niya ito sa lahat na parabang isang ebidensya sa isang krimen. Ano nang gagawin mo ngayon, ha? Paano mo to babayaran? O baka naman sinadya mo to? Napatingin si Ara sa mukha ni Beatrice at nakita niya ang purong kalupitan doon.
Baka naman sinadya mo tong basagin para makakuha ka ng bago. Patuloy ni Beatrice, lalo pang lumalakas ang boses para marinig ng lahat. Ganoon daw ang style ng mga mahihirap, di ba? Gagawa ng eksena para kaawaan. Doon na bumagsak ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ara. Isa lang, pero para sa kanya, iyon na ang hudyat ng kanyang pagkatalo. Natalo sa kahihiyan, sa takot, sa katotohanang hindi siya kabilang sa lugar na ito. Gusto na niyang tumakbo. Gusto na niyang magtago. Pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Hindi lang yan, dagdag pa ni Beatrice, na ngayon ay may ngisi na sa mga labi. Bago ka bumangga sa akin, nasaan ang mga kamay mo? Malapit sa bag ko. Don't tell me you were trying to steal from me, too. Pagnanakaw. Ang akusasyon ay umalinggaw sa buong ballroom. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal. Mas mabigat pa kaysa sa kahihiyan. Iyon ay isang ataking direkta sa kanyang pagkatao, sa dangal na tanging yaman na mayroon siya. Wala nang tumatawa. Ang lahat ay nakatingin, naghihintay. Naghihintay sa kanyang pag-iyak, sa kanyang pagmamakaawa. At sa sandaling iyon, nang pakiramdam ni Ara, ay guguho na ang buong mundo sa kanyang paanan, isang boses ang pumagitna sa lahat. Isang boses na kalmado, pero may bigat. May otoridad. Tumigil ka, Bea. Ang lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa gitna ng mga tao, isang lalaki ang dahan-dahang humakbang palapit. Matangkad, tindig mayaman sa suot nitong tuksedo. Ang buhok ay maayos na nakasandal at ang mga mata ay seryosong nakatuon kay Beatrice. Si Lorenzo Enzo de Villa, ang Student Council President. Ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Corporation. Ang lalaking pinapangarap ng halos lahat ng babae sa universidad. Hindi siya pinansin ni Beatrice. Huwag kang makialam dito, Enzo. This poor girl broke the phone and she needs to pay for it. Hindi pinansin ni Enzo ang sinabi ni Beatrice. Ang mga mata niya ay lumipat kay Ara. Isang saglit lang, pero sa isang saglit na iyon, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi niya inaasahan, walang pagusga. Muling ibinalik ni Enzo ang tingin kay Beatrice, ang kanyang mukha ay naging maseryoso. Ang boses niya ay nanatiling mahinahon, pero sapat ang lakas para marinig ng lahat sa nakakabinging katahimikan. Ako ang magbabayad. Natigilan ang lahat. Maging si Beatrice ay napanganga. Pero hindi pa doon natapos si Enzo. Tinitigan niya si Beatrice ng diretso sa mga mata, at sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Ang bawat salita ay malinaw, mabigat, at hindi maikakaila. At humingi ka ng tawad kay Ara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang utos ni Enzo de Villa ay tila isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng pagkabigla na ramdam ng lahat. Nakita ni Enzo ang pagbabago sa mukha ni Beatrice. Mula sa pagiging mayabang at malupit, ito'y naging isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. What did you say, Enzo? Are you defending her? Hindi inalis ni Enzo ang kanyang tingin. Sa loob-loob niya, kumukulo ang dugo niya sa inis. Matagal na niyang kilala si Beatrice. Magkababata sila, magkapitbahay sa iisang exclusive village. Ngunit ang Beatrice na nakikita niya ngayon ay isang estranghera, isang taong nagagalak sa pagpapahiya sa iba. O baka naman, ito talaga si Beatrice at ngayon lang niya piniling makita ang katotohanan. Hindi ko siya pinagtatanggol, sagot ni Enzo, ang boses ay nanatiling kontrolado at malamig. Pinoprotektahan ko siya mula sayo. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga nakapaligid. This is ridiculous, sigaw ni Beatrice, nanginginig ang boses sa galit. Kasalanan niya. Siya ang dapat magbayad at humingi ng tawad. Ang sabi ko, ako ang magbabayad, mariing ulit ni Enzo. At tapos na ang usapan. The party is over for you, B. Umalis ka na. Iyon na ang huling salita. Isang pagtataboy na hindi hayagan pero malinaw at matalas. Alam ni Beatrice na kapag si Enzo de Villa na ang nagsalita, lalo na sa ganitong tono, wala nang lugar para sa pakikipagtalo. Pahiya siyang napatingin sa paligid, sa mga matang dati ihumahanga sa kanya, ngayoy puno ng tsismis at panunukso. Padabog niyang ibinagsak ang sirang cellphone sa isang malapit na mesa at nagmart sa palabas ng ballroom, kasunod ang kanyang mga alipores. Nang mawala na si Beatrice, unti-unting bumalik ang mga bulungan.
Ngunit wala na roon ang atensyon ni Enzo. Ang hinahanap ng kanyang mga mata ay ang babaeng naging sentro ng lahat ng kaguluhan. Wala na si Ara. Mabilis na inikot ni Enzo ang kanyang paningin. Sa gitna ng dagat ng mga estudyanteng nag-aabang sa susunod na mangyayari, nakita niya ang isang anino na mabilis na lumabas sa isang pinto sa gilid. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Binaliwala niya ang mga tingin at bulungan, at mabilis na tinungo ang pinto kung saan nakita niyang dumaan si Ara. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, bumalik sa isip niya kung saan niya unang napansin si Amara Reyes. Hindi sa mga party o social gatherings. Nakita niya ito sa klase nila sa Advanced Calculus, isang subject na kinamumuhian ng karamihan pero tila isang simpleng laro lang para kay Ara. Lagi itong nakaupo sa sulok, tahimik, halos hindi mo mapapansin. Ngunit sa tuwing magbibigay ang propesor ng isang halos imposibleng problema, ang kamay ni Ara ang laging unang nasa ere. Mayroon siyang talino at determinasyon na tahimik ngunit hindi maikakaila. Kaya naman nang makita niya itong pinapahiya ni Beatrice, isang bagay sa loob niya ang nag-init. Ang babaeng buong tapang na humaharap sa pinakamahihirap na equation ay biglang naging isang basang sisiw, nanginginig sa takot at kahihiyan. Hindi ito tama. Nakita niya si Ara sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang maliit na hardin. Nakatalikod dito, ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak ito ng tahimik. Dahan-dahang lumapit si Enzo, hindi sigurado sa sasabihin. Sanay siyang humarap sa mga board members ng kumpanya ng kanyang ama, sanay siyang magbigay ng talumpati sa harap ng libo-libong estudyante. Pero sa harap ng isang babaeng umiiyak, pakiramdam niya ay wala siyang alam. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang maliit at nakatuping papel. Huminga siya ng malalim at tinawag ito sa mahinang boses. Miss Reyes. Nagulat si Ara at mabilis na napalingon. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha, pero bakas pa rin ang pamumula sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Enzo, isang bakas ng takot at pagtatanggol ang dumaan sa kanyang mukha. Inilahad ni Enzo ang papel. Naging mas lalong mailap ang itsura ni Ara. Tila ba iniisip nitong sinisingil na siya? Babayaran ko, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit pilit pinatatatag. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, babayaran ko. Bigyan mo lang ako ng panahon. Umiling si Enzo. Hindi yan para sa'yo. Sa pagtataka ni Ara, kinuha ni Enzo ang papel at binuklat ito sa harap niya. Hindi ito isang kasulatan ng utang. Ito ay isang resibo. Isang resibo para sa isang bagong-bagong cellphone, kaparehong modelo ng nasira ni Beatrice. Binilhan ko na si Bea ng bago, mahinang paliwanag ni Enzo. Para matapos na ang gulo. At para hindi ka na niya guluhin pa. Nakatitig lang si Ara sa resibo, hindi makapagsalita. Ang isip niya ay tila naguguluhan, hindi maproseso ang nangyayari. Itinupi ni Enzo ang resibo at ibinulsa itong muli. Tinitigan niya si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ng dalaga. Ang gusto ko lang malaman, sabi ni Enzo, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Ay kung okay ka lang. Ang tanong na iyon, mas simple pa sa lahat ng komplikadong equation na kaya niyang sagutin, ang siyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid niya. Napatingala siya, at sa unang pagkakataon, hindi na niya tinitingnan si Enzo de Villa, ang Student Council President. Ang tinitingnan niya ay ang lalaking nag-abot sa kanya ng kabaitan sa gitna ng kalupitan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, at isang tanong ang lumabas mula sa kanyang bibig, dala ng pagkalito at isang maliit na binhi ng pagtataka. Bakit mo to ginagawa? Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, simple ngunit mabigat. Bakit mo to ginagawa? Natigilan si Enzo. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon nang hindi lumalabas nakakatwa o masyadong personal. Sasabihin ba niyang napansin na niya ito noon pa? Nahinahangaan niya ang talino nito. Sasabihin ba niyang hindi niya lang talaga kayang tiisin ang mga bully na tulad ni Beatrice? Sa huli, isang simpleng sagot ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil iyon ang tama. Ang sagot na iyon ay tila sapat na para kay Ara. Nakita niya ang pag-relax ng mga balikat nito, ang pagkawala ng tensyon sa mukha nito. Tumango ito na para bang naiintindihan na. Salamat, mahinang sabi nito.
Pero may utang na loob pa rin ako sa'yo. Hindi pwedeng wala akong gawin. Nakita ni Ara ang determinasyon sa mga mata nito. Ito yung parehong determinasyon na nakikita niya sa klase. Alam niyang hindi ito basta-basta susuko. Ngumiti si Enzo, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sige, sabi niya. Kung gusto mo talaga akong bayaran, tulungan mo ako. Napakunot ang noo ni Ara. Tulungan saan? Sa kalkulus, mabilis na sagot ni Enzo, bahagyang nahihiya. I know you're the best in class. Ako naman, I'm barely surviving. So, kapalit ng cellphone bigyan kay tutor. Isang mahabang katahimikan. Tinitigan siya ni Ara na para bang sinusuri kung nagbibiro ba siya. Nang makita nitong seryoso siya, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang umiti si Ara, at nagulat si Enzo sa epekto niyon sa kanya. Para itong sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang ulan. Sige, sabi ni Ara, ang boses ay mas magaan na ngayon. Deal. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa labas ng campus. Isang lugar na tahimik at malayo sa mga mapanghusgang mata ng kanilang mga kaklase. Dumating si Ara na may dalang mga libro at isang kwaderno. Dumating si Enzo na may dalang takot sa mga numero at isang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib. Okay, so ang problema dito ay ang pag-intindi mo sa chain rule, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Inilapit niya ang kanyang upuan ng bahagya para maituro ang nasa libro. Naamoy ni Enzo ang banayad na amoy ng shampoo mula sa buhok nito. Nagsimula siyang magpaliwanag. Habang nagsasalita si Ara, nawala ang kanyang pagiging mahiyain. Napalitan ito ng sigasig ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang mga komplikadong formula na parang alien language kay Enzo ay naging simple at malinaw sa paraan ng kanyang pagtuturo. Gets mo? Tanong nito matapos ang halos 20 minuto. Ngumiti si Enzo. For the first time in months, yes. You're a miracle worker, Ara. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Ara. Hindi naman. Kailangan mo lang ng tamang paliwanag. O baka kailangan ko lang talaga ng tamang tutor, sabi ni Enzo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Umiwas ng tingin si Ara at ibinalik ang atensyon sa libro. Ngunit nakita ni Enzo ang maliit na ngiting hindi nito mapigilan. Pagkatapos ng pag-aaral, nauwi ang kanilang usapan sa mga bagay na walang kinalaman sa matematika. Nalaman ni Enzo na si Ara ay breadwinner ng kanyang pamilya sa Batangas. Ang scholarship niya ang tanging paraan para makapag-aral siya sa Maynila. Ang bawat sentimo na natitira sa allowance niya ay ipinapadala niya sa kanyang ina at mga kapatid. Walang bahid ng pagrereklamo sa boses nito, tanging pagmamahal at determinasyon. Ikaw, tanong ni Ara. Ano nang pakiramdam na alam mong sayo mapupunta ang isang malaking kumpanya balang araw? Bumuntong hininga si Enzo. Pressure. Malaking pressure. Mula pagkabata, nakaset na ang buhay ko. Kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong maging E.E. de Villa. Minsan, nakakasakal. Ito ang unang pagkakataon na nasabi niya iyon ng malakas sa ibang tao. Ang mga kaibigan niya ay mula rin sa mayayamang pamilya, para sa kanila, normal lang iyon. Pero sa paraan ng pakikinig ni Ara, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, naramdaman niyang naiintindihan siya nito. Hindi bilang si Lorenzo de Villa, kundi bilang si Enzo lang. Nagkwento rin siya ng isang kalokohan noong bata siya, kung paano niya sinubukang takasan ang kanyang yaya para lang makabili ng fishball sa labas ng village nila. Narinig niya ang isang tunog na bihira niyang marinig mula kay Ara. Isang tawa. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang tunay at malutong na tawa. At sa sandaling iyon, mas lalo pang gumaan ang pakiramdam ni Enzo. Nang maggagabi na, sabay silang lumabas ng coffee shop. Habang papalapit sila sa isang abalang kalsada, isang mabilis na motorsiklo ang dumaan. Sa isang iglap, sa isang kilos na hindi na niya pinag-isipan, hinawakan ni Enzo ang braso ni Ara at marahan itong hinila palapit sa kanya, papalayo sa panganib. Ang paghawak niya ay tumagal lang ng ilang segundo. Pero sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang init ng kamay ni Enzo. Napatingin siya dito at ang mga mata nila ay nagtagpo.
Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila, isang bagay na hindi maipaliwanag ng kahit anong formula sa kalkulus. Mabilis na binitawan ni Enzo ang braso nito, bahagyang nahihiya. Sorry. Ingat. Tumango lang si Ara, hindi pa rin makapagsalita. Biglang nagring ang cellphone ni Enzo. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, at bago pa man niya masagot, narinig ni Ara ang ringtone. Isang masayang kanta mula sa isang cartoon show ng mga bata. Isang ringtone na hindi mo akalaing gagamitin ng isang tulad ni Enzo de Villa. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Enzo nang makita nito kung sino ang tumatawag. Isang mabilis na pag-aalala ang dumaan sa mga mata nito. Mabilis nitong pinatay ang tawag at ibinulsa ang cellphone, na para bang may itinatago. Sino yon? Hindi napigilang itanong ni Ara. Wala. Wrong number lang, mabilis na sagot ni Enzo, halatang nagsisinungaling. Ang ngiti sa mukha niya kanina ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Sige, kailangan ko nang mauna. Ingat ka, Ara. At mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Ara na nakatayo doon, puno ng mga bagong naramdaman, isang kilig na hindi maikakaila, at isang bagong tanong na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang epekto ng kabaitan ni Enzo ay hindi nagtagal sa paraisong inakala ni Ara. Pagpasok pa lang niya sa campus kinabukasan, naramdaman na niya agad ang pagbabago. Ang mga tingin ay mas matalim. Ang mga bulungan ay mas malakas. Habang naglalakad si Enzo sa pasilyo ng kanilang kolehiyo, narinig niya ito ng malinaw. Hindi ito simpleng bulungan lang, ito ay laso na dahan-dahang ikinakalat sa hangin. Ayan na yung iskolar. Grabe, ang galing dumiskarte. True. Isang sirang cellphone lang, nabingwit na agad ang student council president. I heard nag-date daw sila. Kawawa naman si Enzo, mukhang natrap. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Enzo. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema. Hindi ito galit para sa kanyang sarili, sanay na siyang mapag-usapan. Ito ay galit para kay Ara. Ang babaeng walang ginawa kundi maging mabait at matalino ay hinuhusgahan dahil lang sa kahirapan at dahil sa pinili niyang kaibiganin ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap ng kanyang bag, kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang siguraduhing okay lang ito. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Enzo, darling. Si Beatrice, nakatayo sa harap niya na para bang walang nangyari, na may ngiting kasing tamis ng lason. Bea, walang emosyong sabi ni Enzo. Anong kailangan mo? Wala naman. I just want to say. I told you so, sabi ni Beatrice, ang mga mata ay naglalaro. Masyado kang mabait. Ayan tuloy, tingnan mo. Pinagsasamantalahan ka na ng babaeng iyon. The whole school is talking about her, a gold-digging scholar. Doon na napuno si Enzo. Hinakbang niya palapit kay Beatrice, ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara ng galit. Ang mga estudyanteng nakapaligid ay napatigil, nanonood. Listen to me, Bea, sabi ni Enzo, ang boses niya ay mahina ngunit puno ng babala. Hindi ko alam kung ano ang laro mo, but you will stop. Huwag na huwag mong gagalawin si Ara. Huwag mo siyang pag-uusapan. Huwag mo siyang lalapitan. Dahil sa oras na malaman kong may ginawa ka ulit sa kanya, ako na mismo ang makakalaban mo. At hindi mo magugustuhan yon. Natigilan si Beatrice. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng takot at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng galit mula kay Enzo. Tinalikuran ni Enzo si Beatrice at ang mga taong nakatingin at nagpatuloy sa paghahanap kay Ara. Nakita niya ito sa library, sa pinakasulok na bahagi, kung saan walang ibang tao. Nakayuko ito sa isang libro, ngunit alam ni Enzo na hindi ito nagbabasa. Ang paraan ng pagkakayuko nito, ang tensyon sa kanyang mga balikat, halatang dinadala niya ang bigat ng lahat ng tsismis. Umupo si Enzo sa tapat niya. Hindi ito nag-angat ng tingin. Ara, mahinang tawag niya. Umalis ka na, Enzo, sabi nito, hindi pa rin tumitingin. Lalo lang lumalala pag nakikita tayong magkasama. Wala akong pakialam kung ano nang sabihin nila. Pero ako, mayroon, sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Nakita ni Enzo ang sakit at pride sa mga mata nito. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko kailangan ang tulong mo.
Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang bawat salita ay isang pader na itinatayo nito sa pagitan nilang dalawa. Ang lumang Ara, ang Ara na puno ng pagtatanggol at pagdududa sa mundo, ay nagbalik. Hindi kita kinakaawaan, Ara, matigas na sabi ni Enzo. At hindi ako aalis. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Look, I know what they're saying. And I'm sorry. Kasalanan ko to, pero hindi ko hahayaang masira ng mga walang kwentang chismis nila ang pagkakaibigan natin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ara. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito, sa pagitan ng pride at ng maliit na parte niyang gustong maniwala kay Enzo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing naniniwala ka sa akin. Pag-ulit ni Enzo, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Na ang tanging dahilan kung bakit gusto kitang kasama ay dahil gusto kitang kasama. Walang iba. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig ay ang pagtibok ng puso ni Enzo, umaasa. Dahan-dahan, pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, isang halos hindi mapansing pagtango ang ginawa ni Ara. Isang maliit na pagsuko. Isang maliit na pagtanggap. Gumaan ang pakiramdam ni Enzo. Ngumiti siya. Good. So study session mamaya? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. CJ. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang muling nabuong pagkakaunawaan, ang pamilyar na ringtone na naman ang umalingaw mula sa bulsa ni Enzo. Bidu, bidu, bidu. Ang kanta ng mga Minions. Agad na kinapa ni Enzo ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinatay. Isang tingin sa screen at ang kanyang mukha ay muling nagbago. Ngunit sa halip na pag-aalala, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng lambing. Sinagot niya ang tawag at ang kanyang boses, na kanina lang ay seryoso at matigas, ay biglang naging napakalambing. Isang boses na hindi pa naririnig ni Ara kailanman. Hello, champ, sabi niya sa cellphone. Kumusta na ang baby boy ni Papa? Yes, yes. Pauwi na si Papa. I love you. Hindi niya alam na sa kabila ng mesa, si Ara ay nakikinig. Ang bawat salita ay malinaw na narinig nito. Champ. Baby boy. Papa. Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Ara. Ang ngiti na unti-unti sanang babalik sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito ng isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Sino si Champ? Sino ang baby boy? At higit sa lahat, sino ang tinatawag niyang Papa? Ang mga salitang Papa at Champy ay nanatiling umuugong sa isip ni Ara sa sumunod na mga araw. Sinubukan niyang isantabi ito. Baka pamangkin lang. Baka inaanak. Ngunit sa tuwing makikita niya si Enzo, sa tuwing mag-aaral sila sa coffee shop, ang tanong ay laging bumabalik, isang maliit na tinik sa kanyang dibdib. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang matagumpay na study session, biglang nagsalita si Enzo. Ara, sabi niya, ang boses ay may halong kaba na hindi karaniwan sa kanya. Libre ka ba sa Sabado ng gabi? Napatingin si Ara mula sa kanyang libro. Sabado? Bakit? Gusto sana kitang i-date, sabi ni Enzo, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang totoong date. Walang libro. Walang calculus. Tayo lang. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang totoong date. Ang ideya ay parehong nakakakilig at nakakatakot. Pero nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Enzo, isang sagot lang ang lumabas sa kanyang bibig. CJ. Ang gabi ng Sabado ay perpekto. Sinundo siya ni Enzo sa kanyang dormitoryo. Hindi ito nakasuot ng formal na tuksedo, kundi isang simpleng polo shirt at slacks, pero ang dating nito ay mas nakakaakit pa. Dinala siya nito sa isang rooftop restaurant na nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Wow, tanging nasabi ni Ara habang nakatingin sa tanawin. Ang ganda. Hindi kasing ganda mo, mahinang sagot ni Enzo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang gabi ay puno ng mga ganoong sandali, mga papuri na hindi pilit, mga tingin na may kahulugan, at mga tawa na umaalingaw sa hangin. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Ara na siya si Amara Reyes, ang iskolar mula sa probinsya.
Sa gabing iyon, siya lang si Ara, isang babaeng kasama ang lalaking unti-unti nang nagugustuhan niya. Alam mo, may pangarap ako, sabi ni Ara habang nakatingin sa mga bituin. Gusto kong bilhan ng bahay ang pamilya ko. Isang maliit na bahay lang, sapat na para hindi na sila mangupahan. Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init niyon ay gumapang sa buong braso niya. Hindi yan maliit na pangarap, Ara. Malaki yan. At alam kong makukuha mo yan. Ikaw, tanong ni Ara. Ano ng pangarap mo? Bukod sa pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya. Ngumiti si Enzo, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Gusto kong bumuo ng isang bagay na sa akin talaga. Isang bagay na hindi de Villa ang apelyido. Isang bagay na simple lang. Masaya. Habang nagsasalita siya, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng silver hair clip na hugis bituin. Para sa'yo, sabi niya. Inabot niya ito at maingat na inilagay sa buhok ni Ara. Para lagi mong maalala na kaya mong abutin ang mga bituin. Nakatitig lang si Ara sa kanya, ang puso niya ay tila lumulutang. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. At doon nangyari iyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Enzo sa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin. Isang tawag. Hindi nakasulat ang pangalan, isang numero lang. Ang buong anyo ni Enzo ay biglang nagbago. Ang ngiti ay nawala. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng lambing, ngayon ay puno na ng matinding pag-aalala. Isang pag-aalala na halos nagiging takot. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello! Narinig ni Ara ang boses sa kabilang linya, kahit hindi malinaw. Isang babaeng nagpapanik. What? Anong nangyari? Okay, calm down. Papunta na ako. Just papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Ara. Ang perpektong gabi ay biglang nabasag. Ara, I'm so sorry, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May emergency. Kailangan kong umalis. Ano nang nangyari? Okay ka lang ba? Tanong ni Ara, puno ng pag-aalala. Hindi ko pwedeng sabihin, mabilis na sagot ni Enzo, habang nagmamadaling kinuha ang kanyang wallet at nag-iwan ng pera sa mesa. Basta. I'm really sorry. Hinalikan niya ito ng mabilis sa pisngi. Babawi ako. Promise. At sa isang iglap, nawala na siya. Naiwan si Ara na nakaupo mag-isa sa gitna ng isang romantikong restaurant, ang tanawin ng syudad ay tila nanunuya sa kanya. Ang hair clip sa kanyang buhok ay biglang naging malamig. Ang puso niyang lumulutang kanina ay dahan-dahang bumabagsak, puno ng pagkalito at isang pamilyar na pakiramdam. Pagdududa. Habang nasa taxi siya pauwi, hawak ang cellphone, umaasang may text o tawag mula kay Enzo, isang mensahe ang pumasok. Galing sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang larawan lang. Isang larawan na kuha mula sa malayo. Isang larawan ni Enzo, nagmamadaling bumaba sa kanyang kotse at tumatakbo papasok sa lobby ng isang mamahaling condominium building. Isang building na alam niyang hindi doon nakatira si Enzo. Sa ilalim ng larawan may isang maikling caption. Emergency ka mo? O baka naman isa lang siyang regular na bisita? Napatitig si Ara sa screen, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang perpektong gabi ay hindi lang nabasag. Ito'y tuluyan ng nadurog. Ang maliwanag na ilaw ng syudad na tanaw mula sa bintana ng condominium unit ay walang laban sa dilim at katahimikan sa loob ng kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na paghinga ng isang maliit na bata. Nakaupo si Enzo sa gilid ng kama, ang kanyang mamahaling polo shirt ay lukot-lukot na. Ang isang palad niya ay nakahawak sa isang maliit na bimpo na basang-basa sa maligamam na tubig, habang ang isa naman ay nakapatong sa noo ng kanyang anak. Mainit. Sobrang init. Papa ni. Ungol ni Leo, ang kanyang 5 taong gulang na anak, sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Eve, baby boy. Papas hire, bulong ni Enzo, at marahang pinunasan ng bimpo ang noo at liig ng bata. Ito ang key emergency. Hindi isang babae.
Hindi isang business meeting, kundi ang kanyang anak na biglang nilagnat ng mataas. Si Yaya Loring, ang kasambahay na nag-aalaga kay Leo, ang tumawag sa kanya, nagpapanik. Kinuha ni Enzo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nakita niya ang pangalan ni Ara sa kanyang screen. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang mag-text. Gusto niyang sabihing, sorry, may sakit ang anak ko. Pero hindi niya magawa. Ang pagsasabi ng katotohanan ay magbubukas ng isang pinto na matagal na niyang isinara. Mga tanong na hindi pa siya handang sagutin. Sino ang ina? Bakit hindi mo kasama? Bakit mo ito tinatago? Ang buhay niya ay isang maingat na itinayong bahay na gawa sa mga baraha. Isang maling galaw, isang maling hininga at guguho ang lahat. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang kinabukasan ng kanyang anak. At si Ara. Paano niya ipapaliwanag kay Ara na ang lalaking unti-unti nitong pinagkakatiwalaan ay may dalang isang napakalaking sekreto? Na ang buhay nito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Baka isipin itong niloloko niya lang ito. Baka iwan siya nito. Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Bumuntong hininga siya at ibinulsa muli ang cellphone. Bukas, sabi niya sa sarili. Bukas, hahanap ako ng paraan. Samantala, sa kantin ng unibersidad kinabukasan, si Ara ay nakatulala lang sa kanyang pagkain. Hindi niya ito ginagalaw. Ang larawan sa kanyang cellphone at ang mensahe ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sino ang babae sa kabilang linya? Sino ang nakatira sa kondo na iyon? Ang lahat ng kilig na naramdaman niya noong gabing iyon ay napalitan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Ara! Okay ka lang? Nag-angat siya ng tingin. Si Beatrice. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa, may dalang tray ng pagkain at isang ngiti na puno ng kunwaring pag-aalala. Mukha kang malungkot, sabi ni Beatrice, at umupo sa tapat niya nang hindi nagpapaalam. Hindi umimik si Ara. Wala siya sa mood para makipag-usap, lalo na kay Beatrice. It's about Enzo, isn't it? Tanong ni Beatrice sa mahinang boses, na para bang magkaibigan sila. Nakita ko kayong umalis noong isang gabi. You look so happy. Napakunot ang noo ni Ara. Alam mo, si Enzo komplikado siyang tao, patuloy ni Beatrice. Lalo na pagdating sa mga nakaraan niya. Anong ibig mong sabihin, hindi napigilang itanong ni Ara. Nag-atubili si Beatrice na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Wala. Huwag mo na lang akong pansinin. Alam mo naman, minsan talaga, may mga tao siyang hindi maiwan-iwan. Sino? Giit ni Ara, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Bumuntong hininga si Beatrice na para bang napipilitan lang. Okay, pero secret lang natin to, ha? Ayokong maging sismosa, pero... Yung condo building kung saan mo siya nakitang pumasok ki. Natigilan si Ara. Paano nalaman ni Beatrice? Doon nakatira si Isabel, dugtong ni Beatrice sa halos pabulong na boses. Isabel? Yung first love niya. Ang babaeng hindi niya malimutan, sabi ni Beatrice, puno ng awa ang mga mata. Oh, my God. Hindi ko dapat sinabi yon. Please, Ara. Kalimutan mo na lang. Baka nagkakamali lang ako. Pero huli na ang lahat. Ang pangalang Isabel ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng kanyang mga takot at pagdududa. Hapon na nang magkita sila ni Enzo sa paborito nilang upuan sa ilalim ng isang malaking puno sa campus. Sinalubong siya ni Enzo ng isang iting puno ng pag-asa. Ara, about last Saturday. Sino si Isabel? Putol ni Ara, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang ngiti sa mukha ni Enzo ay naglaho. Napalitan ito ng gulat at pagkalito. Saan mo narinig ang pangalang yan? Sagutin mo na lang ang tanong ko, Enzo. Sino siya? Napayuko si Enzo. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Ara. She's someone from his past. Someone from your past na hanggang ngayon ay emergency mo pa rin, tanong ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pinipigilang sakit. Iniwan mo ako sa gitna ng date natin para puntahan siya. Huwag mo akong lokohin, Enzo. Hindi kita niloloko, Ara. It's not what you think, desperadong sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay nito. Pero hinila ito ni Ara palayo na para bang napapaso.
Talaga? Anong dapat kong isipin? Na ang lalaking nagsasabing gusto niya ako ay may tinatagong babae pala? Ara, please. Magtiwala ka sa akin. Please, pagmamakaawa ni Enzo, ang kanyang boses ay basag. Ang salitang kitiwala ay parang isang insulto sa pandinig ni Ara. Inangat niya ang kanyang kamay at kinuha ang star hair clip mula sa kanyang buhok. Ang kumikinang na bagay na nagbigay sa kanya ng labis na saya noong isang gabi ay ngayon, parang isang simbolo ng isang magandang kasinungalingan. Inilapag niya ito sa bench sa pagitan nilang dalawa. Isang malamig at pinal na galaw. Napatingin si Enzo sa hair clip pagkatapos ay kay Ara. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Paano ako magtitiwala, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pait at sakit, sa isang kasinungalingan. Ang pagtalikod ni Ara ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang isang dagok sa dibdib ni Enzo. Naiwan siyang nakaupo doon, nakatitig sa star hair clip na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng isang pag-asang biglang naduro. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Galit hindi kay Ara, kundi sa sitwasyon, sa sarili niya, at sa kung sino man ang naglagay ng lason sa isipan nito. Sino ang nagpadala ng litrato? Paano nalaman ni Ara ang tungkol sa kondominium? Paano lumabas ang pangalan ni Isabelle? May isang tao lang siyang naiisip. Beatrice. Pinulot niya ang hair clip at isinilid sa kanyang bulsa. May determinasyon sa kanyang mga mata, tumayo siya at naglakad. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Lalabanan niya ang mga kasinungalingan. Para kay Ara. Para sa kanila. Una niyang tinawagan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Miguel, isang computer genius na kayang i-trace ang halos kahit ano. Miggy, I need a favor. A big one, sabi ni Enzo sa telepono, habang nagmamaneho. Para sa'yo, bro, kahit ano, sagot ni Miguel. Ano't parang gyera yung boses mo? It is you war, sabi ni Enzo. Ipinadala niya ang screenshot ng text message na ipinakita sa kanya ni Ara bago ito umalis. I need you to trace this number. Alamin mo kung sino ang nagpadala nito. At kung kaya mo, alamin mo lahat ng kaya mong alamin. Consider it done. Give me an hour, sabi ni Miguel. Habang naghihintay, hindi mapakali si Enzo. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa mukha ni Ara, ang sakit, ang pagkadismaya. Alam niyang nasaktan niya ito. Ang pagtatago niya ng sekreto ay nagbigay daan sa pagdududa. Ngunit hindi niya akalaing aabot sa ganito. Eksaktong 1 oras, tumawag si Miguel. Bro, I have, sabi ni Miguel. The number is from e-burner phone. Hindi na natin matrace. Pero may nakuha akong mas maganda. Ano iyon? Nung tinrace ko yung phone, naka-access ako sa ilang deleted files. May isang audio recording doon, bro. Kailangan mong marinig to. Ipinadala ni Miguel ang audio file. Ikinabit ni Enzo ang kanyang earphones, ipinarada ang kotse sa isang tabi, at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Beatrice. Audio recording, so eto ang bayad. Siguraduhin mong magagawa mo ng maayos, ha? Audio recording, opo, maambia. Itutulak ko lang po siya ng bahagya para matabig niya kayo. Para magmukhang aksidente. Audio recording, good. At pagkatapos, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong mapapahiya ang iskolar na iyon sa harap ng buong eskwelahan. Natigilan si Enzo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit sa manibela. Ang paghinga niya ay naging mabigat. Ang insidente sa party ang sirang cellphone, hindi iyon aksidente. Iyon ay isang patibong. Isang masamang balak na sinadyang gawin para ipahiya si Ara mula pa sa simula. Ang lahat ng nangyari pagkatapos noon, ang pagkikita nila, ang pagiging malapit nila, ay nangyari dahil sa isang kasinungalingan na binuo ni Beatrice. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Enzo. Ito ay higit pa sa simpleng selos o away babae. Ito ay purong kalupitan. Hindi na siya nag-isip pa. Pinaandar niya ang kotse at mabilis na tinungo ang unibersidad. Alam niya kung saan hahanapin si Beatrice, sa student lounge, kasama ang kanyang mga alipores. At tama nga siya. Nakita niya itong nakaupo doon, tumatawa na parang reyna, na para bang walang ginawang masama.
Nilapitan siya ni Enzo, ang mukha niya ay walang emosyon. Enzo! What a surprise, bati ni Beatrice, pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Enzo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang play at inilagay sa ibabaw ng mesa. Itutulak ko lang po siya ng bahagya para matabig niya kayo. Para magmukhang aksidente. Ang boses mula sa recording ay umalinggao sa buong lounge. Ang lahat ng tawanan at usapan ay naputol. Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla na parang isang papel. Saan mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Beatrice. Hindi na mahalaga kung saan ko to nakuha, sabi ni Enzo, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Ara. It's not true. That's fake, pagkakaila ni Beatrice, tumatayo. Talaga, tanong ni Enzo, may mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto mo bang i-play ko to sa harap ng DN? O baka mas gusto mong i-post ko to sa official page ng universidad? Hindi na nakasagot si Beatrice. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tinalikuran siya ni Enzo. Wala na siyang panahon para kay Beatrice. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Hindi lang tungkol kay Beatrice, kundi tungkol sa lahat. Tapos na ang pagtatago. Patakbo niyang hinanap si Ara. Sa library, sa canteen, sa classroom nila. Wala. Isang lugar na lang ang hindi niya napupuntahan, ang apartment na tinitirhan niya, kasama ang kanyang anak. Malapit lang iyon sa universidad. Posibleng naglalakad na ito pa uwi. Mabilis siyang nagmaneho patungo roon. At sa di kalayuan, nakita niya ito. Naglalakad sa tabi ng daan, nakayuko, malungkot. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang kotse. Ara! Sakay na! Napalingon si Ara. Nang makita siya nito, umiling ito at nagpatuloy sa paglalakad. Bumaba si Enzo ng kotse at hinabol ito. Ara, sandali lang. Please, pakinggan mo to. Hinarangan niya ito. Walang sabi-sabi, pinindot niya ang play sa kanyang cellphone. Narinig ni Ara ang recording. Ang boses ni Beatrice. Ang plano. Ang katotohanan. Ang mukha ni Ara ay napuno ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang sakit. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang lahat pala ay isang malaking setup. Ang kahihiyan na naramdaman niya, ang mga chismis, lahat ay planado. Napatingin siya kay Enzo, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Enzo, Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang dalawa. Isang boses na puno ng saya at pananabik. Mula sa gate ng apartment building na nasa tabi lang nila, isang batang lalaki ang tumakbo papalabas, diretso papunta kay Enzo. Yumakap ito ng mahigpit sa binti ni Enzo at sumigaw sa tuwa. Papa! Ang salitang si Papa ay umalinggaw sa tahimik na kalye na parang isang pagsabog. Para kay Ara, ang tunog na iyon ay mas malakas pa kaysa sa audio recording na kalalabas lang niyang marinig. Mas nakakabingi. Mas nakakagulat. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa batang lalaki na ngayon ay masayang nakayakap sa binti ni Enzo. Isang batang may mga matang kamukhang kamukha ni Enzo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Mula sa bata patungo kay Enzo. Ang mukha ni Enzo ay isang maskara ng purong pagkagulat at takot. Ang lahat ng kulay ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Papa. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Ara, ngunit sa pinakamalilin lang na paraan. Ang ringtone na pambata. Ang mga tawag na kailangan niyang sagutin ng palihim. Ang boses niyang puno ng lambing kapag kausap ang Cham. Ang biglaang emergency. Ang babaeng tumawag noong gabing iyon ang babaeng nagpapanik si Isabel. Ang ina ng batang ito. Ang katotohanan na ibinunyag ng audio recording, ang katotohanan na si Beatrice ay nagsinungaling, ay biglang nawalan ng halaga. Para itong isang maliit na alon na tinabunan ng isang dambuhalang tsunami. Dahil kung si Beatrice ay nagsinungaling tungkol sa isang bagay, si Enzo naman ay nagsinungaling tungkol sa isang bagay na mas malaki. Mas mabigat. Mas personal.
Hindi lang pala si Isabelle ang tinatago niya. Mayroon din palang anak. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa panloloko ni Beatrice ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang ibang klase ng sakit. Isang pakiramdam ng lubos na pagtataksil. Isang pakiramdam na ginawa siyang isang malaking tanga. Pinaglaruan siya. Hindi lang ni Beatrice kundi pati ni Enzo. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng matatamis na salita, ang star hair clip lahat ay parang isang malaking biro. Isang masakit na biro na siya lang ang hindi nakakaalam. Arati. Sa wakas ay may lumabas na boses kay Enzo. Isang pakiusap. Isang bulong. Let me explain me. Pero para kay Ara, wala nang dapat ipaliwanag. Nakita na ng kanyang mga mata. Narinig na ng kanyang mga tainga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. At ang larawang nabuo ay larawan ng kanyang sarili bilang isang kawawang babae na umasa sa isang lalaking maisarili ng pamilya. Umiling siya, hindi para kay Enzo, kundi para sa sarili niya. Isang iling ng pagkadismaya. Isang iling ng pagsuko. Hindi niya kayang tingnan si Enzo. Hindi niya kayang tingnan ang bata. Tumalikod siya. At nagsimulang tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa kanila. Makalayo sa katotohanang sumasampal sa kanya. Ah! Wait, narinig niyang sigaw ni Enzo. Pero hindi siya lumingon. Mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, malamig at malupit. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, lumalabo ang kanyang paningin. Nagsimulang umambon. Maliit na patak lang noong una, hanggang sa unti-unting lumakas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Tumatakbo siya hindi lang mula kay Enzo, kundi mula sa kahihiyan. Sa katangahan niya. Sa kung paanong hinayaan niyang mahulog ang kanyang loob sa isang bagay na imposible pala. Sa wakas, napagod ang kanyang mga binti. Napahinto siya sa ilalim ng isang waiting shed ng bus stop, humahabol sa kanyang hininga. Sumandal siya sa malamig na pader at doon na bumuhos ang lahat. Ang mga luha ay dumaloy ng walang tigil, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa bawat hikbi. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso at dignidad. Ilang minuto siyang nanatili doon, basang-basa, nilalamig at wasak. Maya-maya, may naramdaman siyang tumigil na sasakyan sa kanyang tabi. Hindi niya ito pinansin. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kotse at ang mga yabag na papalapit. At pagkatapos, isang init ang biglang bumalot sa kanyang mga balikat. Isang jacket. Ang jacket ni Enzo. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakayuko, ayaw ipakita ang kanyang basang-basa at namumugtong mukha. Umuwi na tayo, narinig niyang sabi ni Enzo, ang boses ay puno ng pagod at pagsusumamo. Hindi niya alam kung anong bahay ang tinutukoy nito, pero sa mga sandaling iyon, wala na siyang pakialam. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang biyahe papunta sa kondominium unit ni Enzo ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Si Ara ay nakaupo sa passenger seat, nakabalot sa jacket ni Enzo, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit walang talagang nakikita. Si Enzo naman ay mahigpit ang hawak sa manibela, ang isip ay nag-uunahan sa paghahanap ng mga tamang salita para simulan ang isang kwentong matagal na niyang itinatago. Pagdating nila sa apartment, ang unang bumungad sa kanila ay si Yaya Loring, isang may edad ng babae na may mabait na mukha. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha nang makita ang basang-basa na si Ara. Sir Enzo, sino po siya? Tanong ng Yaya. Si Ara po, Yaya. Kumuha po kayo ng mainit na tuwalya at damit na pamalit para sa kanya. Utos ni Enzo, ang boses ay pagod. Dinala ni Enzo si Ara sa maliit na sala. Hindi ito kasing laki at kasing gara ng mansyon ng mga De Villa. Ito'y simple, komportable, at halatang tirahan ng isang taong may anak. May mga laro ang nakakalat sa isang sulok. May drawing na nakadikit sa pinto ng refrigerator. Iniwan ni Enzo si Ara sa sofa at nagtungo sa kusina. Pagbalik niya, may dala siyang 2 tasa ng mainit na tsokolate.
Inabot niya ang isa kay Ara. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Ara. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Umupo si Enzo sa tapat niya. Huminga siya ng malalim. Ito na iyon. Ang pangalan niya ay Leo, panimula ni Enzo, ang boses ay mahina. 5 taon na siya. Siya ang anak ko. Hindi kumibo si Ara. Nakikinig lang siya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tasa ng tsokolete. Ang ina niya si Isabel. Tama ka, siya nga yung Isabel na narinig mo. Nagkaroon ng pait sa boses ni Enzo. Anak siya ng mortal na kaaway ng pamilya ko sa negosyo. Kami yung parang Romeo and Juliet, pero walang trahedya. Ang sa amin ay isang pagkakamali. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Tungkol sa isang relasyong pinilit itago. Tungkol sa isang gabing nagbunga ng hindi inaasahang resulta. Tungkol sa takot na naramdaman nilang dalawa bilang mga kabataang hindi pa handa sa responsibilidad. Noong una, akala ko haharapin namin to ng sabay, sabi ni Enzo, ang tingin ay malayo, inaalala ang nakaraan. Pero iba pala ang plano ni Isabel. Naalala niya ang araw na iyon. Ang araw na nagbago ng lahat. Nasa ospital sila. Kagagaling lang ni Isabel sa panganganak. Si Enzo, hawak ang munting silyo sa kanyang mga braso, ay puno ng pag-asa sa kabila ng takot. Ngunit nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Isabel na bihis, may maleta sa tabi. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Walang bakas ng pagmamahal ng isang ina. Aalis na ako, Enzo, sabi nito sa kanya, na para bang isang simpleng business transaction lang ang lahat. May offer sa akin sa New York. Isang malaking opportunity. Hindi ko to palalampasin. Paano ang anak natin, naguguluhang tanong ni Enzo. Sayo na siya, sagot ni Isabel, walang emosyon. Ikaw ang Devilla. Kaya mo siyang buhayin. Ako. May pangarap ako. At hindi kasama ang pagiging ina sa pangarap na yon. Sa isang iglap tumalikod ito at umalis. Iniwan siya. Iniwan nito ang kanilang anak na hindi man lang niyakap o hinalikan. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Hindi na siya tumawag pagtatapos ni Enzo sa kwento, ang boses niya ay basag na. Itinago ko si Leo. Itinago ko siya sa lahat, lalo na sa pamilya ko. Alam ng ama ko na may anak ako, pero ang utos niya, ilihim ito sa publiko. Isang Devilla na may anak sa pagkabinata. Isang malaking iskandalo. Makakasira sa pangalan ng pamilya. Sa negosyo. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Kaya ako laging nawawala, kaya ako laging may emergency dahil sa kanya. Dahil sa tuwing kailangan ako ng anak ko, iiwan ko ang lahat. Natakot ako, Ara. Natakot akong sabihin sa'yo. Natakot akong husgahan mo ako. Natakot akong iwan mo rin ako, katulad ng ginawa ng ina niya. Ang huling mga salita ay isang bulong, isang pag-amin sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Pagkatapos ng kanyang mahabang paliwanag, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Hinihintay ni Enzo ang hatol ni Ara. Ang kanyang pag-alis. Ang kanyang galit. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Ara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng tsokolate sa mesa. Tumayo siya. Hindi siya tumingin kay Enzo. Sa halip, naglakad siya patungo sa direksyon ng silid-tulugan kung saan natutulog si Leo. Huminto siya sa may pintuan at sumilip sa loob. Nakita niya ang isang maliit na batang mahimbing na natutulog, payapa, walang kamalay-malay sa bigat ng mundong ginagalawan ng kanyang ama. Pumasok si Ara sa loob ng silid. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan, maingat na maingat, inayos niya ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat ng bata. Nanonood lang si Enzo mula sa malayo, ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Ara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit wala na roon ang galit. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang bagay na hindi mabasa ni Enzo. Lumapit ito sa kanya. Tumigil sa harap niya. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata. At sa wakas, nagsalita ito. Isang tanong lang. Hindi isang akusasyon, kundi isang tanong na puno ng bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?
Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi isang akusasyon, kundi isang malungkot na pag-amin sa mga pagkakataong nasayang. Tumingin si Enzo sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ni Ara. Dahil duwag ako, sagot niya, ang bawat salita ay isang mabigat na pag-amin. Duwag ako, Ara. At patawarin mo ako. Hindi na sumagot si Ara. Sa halip, tumango lang siya, isang kilos na nagsasabing narinig niya, at sa ngayon, sapat na iyon. Hindi umuwi si Ara ng gabing iyon. Hindi rin siya natulog sa iisang kama kasama si Enzo. Pagkatapos nilang mag-usap, inalok siya ni Enzo na matulog sa kwarto nito habang siya ang matutulog sa sofa. Sa sobrang pagod ng katawan at isipan, pumayag na lang siya. Kinaumagahan, si Ara ang unang nagising. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang paghinga ni Enzo. Bumangon siya at tahimik na nagtungo sa kusina. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, pero binuksan niya ang refrigerator. May mga itlog, hotdog at kaning lamig. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magluto. Isang simpleng sinangag at pritong itlog. Ang amoy ng bawang na piniprito ay tila nagbigay ng bagong simula sa umagang iyon. Nang magising si Enzo, natagpuan niya si Ara sa kusina, nakasuot ng isa sa mga lumanyang t-shirt na ipinahiram ni Yaya Loring at abala sa paghahain ng almusal sa mesa. Ara, di. Nasabi na lang niya, puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na pasasalamat. Mumiti lang si Ara ng bahagya. Kain na tayo. Habang kumakain sila, isang maliit na bata ang lumabas mula sa kwarto, kinukusot ang kanyang mga mata. Si Leo. Huminto ito nang makita si Ara, at nagtago sa likod ng binti ng kanyang ama. Good morning, champ, bati ni Enzo. Siya si Tita Ara, yung kaibigan ni Papa. Mumiti si Ara sa bata. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Hello, Leo. Mahiyaing kumiti pabalik si Leo. Pagkatapos ng almusal, habang si Enzo ay nagliligpit, nakita ni Ara si Leo na naglalaro ng mga building blocks sa sahig. Umupo siya hindi kalayuan dito. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Ara. Building, sagot ng bata. Wow! Gaano kataas ang gusto mong maging building? Nag-isip si Leo. Ganto kataas, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay. Ngumiti si Ara. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa matematika. Okay. Kung ang bawat block ay 2 palapag, ilang blocks ang kailangan mo para maabot yan? Napakunot ang noo ni Leo pero interesado ito. Nagsimula silang magbilang. Mula sa simpleng pagbibilang, itinuro ni Ara ang mga patterns, ang mga hugis. Ginawa niyang isang masayang laro ang matematika. Tawa ng tawa si Leo sa tuwing nagkakamali sila sa bilang at kailangan nilang ulitin. Mula sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Enzo, tahimik na nanonood. Ang puso niya ay tila lumulundag sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, siya lang at si Yaya Loring ang mundo ni Leo. Ngayon, sa harap niya, nakikita niya ang kanyang anak na masayang nakikipaglaro sa babaeng pinakamamahal niya. Si Ara, na sa unay tila seryoso at mahirap abutin, ay may angking lambing at pasensya pala sa isang bata. Hindi niya ito pinipilit. Hinayaan niyang si Leo ang lumapit sa kanya, gamit ang lengguwahe na pareho nilang naiintindihan, ang mga numero. Nakita ni Enzo ang mga ngiti sa mukha ni Leo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Ara. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng piraso ng kanyang magulong buhay ay unti-unting nabubuo. Si Ara ang kulang na piraso. Lumapit si Enzo at umupo sa tabi nila. Salamat, Ara, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Tumingin si Ara sa kanya. Para saan? Para dito. Para sa lahat, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano nangyari to, pero parang ang tagal mo ng parte ng buhay namin. Ngumiti si Ara, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Siguro dahil dapat lang talaga. Ang buong araw na iyon ay lumipas na parang isang panaginip. Naglaro sila. Nagtawanan. Nanood ng cartoons. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman dati, ang pakiramdam na maging bahagi ng isang pamilya. Isang maliit, hindi perpekto, ngunit totoong pamilya.
Gabi na nang maisipan ni Ara na kailangan na niyang umuwi sa kanyang dormitoryo. Ihahatid na kita, alok ni Enzo. Papa, wag ka muna umalis, sabi ni Leo, nakayakap sa binti ng ama. Lumuhod si Ara para maging kapantay ng bata. Babalik si Tita Ara, okay? Promise. Ngumiti si Leo at tumango. Habang naghahanda silang umalis, biglang may nag-doorbell. Nagkatinginan si Enzo at si Ara. Hindi sila nag-i-expect ng bisita. Naglakad si Enzo papunta sa pinto. Sino yan? Walang sumagot. Nag-doorbell ulit ito, mas malakas at mas mapilit. Bumuntong hininga si Enzo at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, at ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Si Don Ricardo de Villa. Ang ama ni Enzo. Nanigas si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Pa-gi. Pumasok si Don Ricardo sa loob ng unit na parabang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang buong lugar. Nakita niya ang mga laruan na nakakalat pa sa sahig. Nakita niya si Leo na nagtatago sa likod ni Enzo. At sa huli, ang kanyang malamig na tingin ay napunta kay Ara. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa apartment. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay biglang dumilim. Lorenzo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Don Ricardo ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng katahimikan ng apartment. Naramdaman ni Enzo ang paghigpit ng yakap ni Leo sa kanyang binti at ang tingin ni Ara na puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, isang kalinawan ang bumalot kay Enzo. Tapos na ang panahon ng takot. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Dahan-dahan siyang humakbang, bahagyang inilalagay ang sarili sa harap ni Ara at Leo, isang kilos ng proteksyon na hindi niya namalayan. Hinarap niya ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay matatag. Pa, si Leo po, anak ko. At siya si Ara, sabi ni Enzo, ang boses ay kalmado ngunit matigas. Tumaas ang kilay ni Don Ricardo, hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng kanyang anak. Alam ko kung sino ang bata, Lorenzo. Ang tinatanong ko ay kung ano ang ginagawa ng babaeng yan dito. I told you to be discreet. Hindi na po ako magtatago pa, mariing sabi ni Enzo. Si Leo ang anak ko at si Ara ang babaeng mahal ko. Ang pag-amin na iyon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Enzo ang bahagyang paggalaw ni Ara sa kanyang likuran, isang hiningang puno ng pagkabigla. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang walang saya. Mahal. Lorenzo, wag mo akong patawanin. Isang iskolar na walang pangalan? Isang babaeng walang maibibigay sa pamilya natin? Siya ba ang ipapalit mo sa lahat ng pinaghirapan natin? Isang iskandalo lang ang dala niya. Hindi siya isang iskandalo pa. Tao siya, sagot ni Enzo, ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang boses. At mas may halaga siya kaysa sa kahit anong kontrata o negosyo. Walang hiya ka, sigaw ng matanda, ang kalmadong anyo ay nawala na. Makinig ka, Lorenzo. Itigil mo ang kahibangang ito. Iwan mo ang babaeng yan o kalimutan mo ng isa kang Divilla. Iyon ang ultimatum. Ang sandatang laging ginagamit ng kanyang ama. Pera. Kapangyarihan. Apelyido. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Tumingin si Enzo sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita niya ito, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi isang malungkot na matandang lalaki na mas pinapahalagahan ang opinyon ng ibang tao, kaysa sa kaligayahan ng sariling anak. Kung ang pagiging isang Divilla ay nangangahulugang itatago ko ang anak ko at tatalikuran ang babaeng mahal ko, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay matatag. Siguro nga, hindi ako para maging isang Divilla. Natigilan si Don Ricardo. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsalungat. Umiling-iling siya, tinalikuran sila at naglakad palabas ng pinto. Pag-isipan mo ang ginagawa mo, Lorenzo, ang huling banta nito bago tuluyang isara ang pinto ng malakas. Nang mawala na ang kanyang ama, isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Enzo.
Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso. Si Ara. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at pag-aalala. Enzo D. Okay lang ako, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang tayo. Sa sandaling iyon, naniwala siya na kahit anong pagsubok ang dumating, kakayanin nila basta't magkasama sila. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ilang sandali lang, may kumatok sa pinto. Hindi malakas, isang simpleng katok lang. Nagkatinginan sila ni Ara. Binuksan ni Enzo ang pinto. Isang mensahero mula sa administration office ng building. Good evening po, Sir Enzo. May sulat po para sa inyo. Mula po sa isang law firm. Inabot ng mensahero ang isang makapal na brown envelope. Kinuha ito ni Enzo, ang kanyang noo ay nakakunot. Law firm. Isinara niya ang pinto at tinitigan ang sobre. Nakasulat sa itaas ang pangalan ng isang kilalang law firm. Ang law firm na humahawak sa mga kaso ng Imperial Group. Ang pamilya ni Beatrice. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salita, ngunit ang kanyang isip ay tila ayaw itong iproseso. Petition F. Custody. Isabel Reyes Imperial Petitioner. Yes. Lorenzo C. Villa, Respondent. Ang pangalan. Isabel Reyes Imperial. Ikinasal na siya. At sa isang Imperial, ang paghinga ni Enzo ay naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi lang siya bumalik. Nakipag-alyansa siya sa kanilang mga kaaway. Enzo, anong laman yan? Tanong ni Ara, lumalapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi makapagsalita si Enzo. Ang dila niya ay tila na paralisa. Walang salitang iniabot niya ang mga papel kay Ara. Habang binabasa ni Ara ang mga dokumento, nakita ni Enzo kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Ang pag-asa na nabuo sa pagitan nilang dalawa ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. At sa gitna ng kanilang pagkabigla, may kumatok ulit sa pinto. Hindi ito katok ng isang mensahero. Ito ay isang katok na may kumpiyansa. Matatag. Mapilit. Nagkatinginan sila ni Ara, ang parehong takot ay nasa kanilang mga mata. Alam nila. Kahit hindi pa nila nakikita, alam na nila kung sino ang nasa likod ng pinto. Naglakad si Enzo papunta sa pinto na parang isang taong naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay masakit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto. At sa labas, nakatayo si Isabel. Mas maganda kaysa sa dati, nakasuot ng isang mamahaling damit, ang mukha ay perpektong nakamakeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatulad ng dati. Ang mga ito'y malamig, matalas, at walang anumang emosyon. Tumingin siya ng diretsyo kay Enzo, nilagpasan ang tingin nito at tumuon kay Ara na may hawak na mga papel, at isang maliit, mapagwaging ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Enzo. Ang kanyang boses, kasing lamig ng kanyang mga mata, ay bumasag sa katahimikan. Nandito na ako para kunin ang anak ko. Ang silid hukuman ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga puso ay hinuhusgahan at ang mga buhay ay binabago. Para kay Ara, ang lugar na iyon ay parang isang arena kung saan sila ni Enzo ay mga gladiator na walang sandata laban sa isang kalabang maihawak ng lahat ng kapangyarihan. Ang mga araw bago ang hearing ay isang impyerno. Ginamit ng pamilya imperial ang kanilang impluwensya sa media. Ang kwento ni Enzo ay inilabas, ngunit binaluktot. Ipininta nila siya bilang isang irresponsableng binatilyo na itinago ang kanyang anak, isang lalaking walang kakayahang mag-alaga. Si Isabela naman ay inilarawan bilang isang kaawa-awang ina na pinagkaitan ng karapatan sa kanyang anak, na ngayon ay buong tapang na bumabalik para ipaglaban ito. Sa loob ng korte, lalong lumala ang sitwasyon. Ang abogado ni Isabelle, isang kilalang at tuso na abogadong binayaran ng mga imperial, ay sunod-sunod na naglabas ng mga ebidensya. Mga peking testimonya mula sa mga dating kasambahay na nagsasabing napapabayaan si Leo. Mga litrato ni Enzo sa mga party ng unibersidad, pinalalabas na mas inuuna niya ang kanyang social life. M. De Villa,
Tanong ng abogado, ang boses ay puno ng pang-uyam. Totoo bang sa loob ng 5 taon, hindi mo man lang sinabi sa sarili mong pamilya ang tungkol sa iyong anak? Totoo po, mahinang sagot ni Enzo mula sa witness stand. At totoo rin bang mas madalas kang nakikita sa mga social events kaysa sa pag-aalaga sa bata? Hindi po totoo yan. Pero ang mga litratong ito ay hindi nagsisinungaling, Ginif de Villa, sabi ng abogado, iwinawasiwas ang mga litrato. Ikaw ay isang irresponsableng ama. At ang kliyente ko, ang tunay na ina, ay narito para itama ang pagkakamaling iyon.